ate namin galing sa ibang bansa na bibigay ko rin sa aking isang kapatid. Tulong niya dahil hindi nakapamasada dahil nasa bag. Kaya ngayon nilalakad ko lang kasi malapit lang man. Ipapakita ko sa inyo kung ano na yung sitwasyon sa mga remittance ngayon dahil sa pandemic. Ganito yung itsura natin, naka-sombrero, naka-face mask, naka-face shield, naka mga plak, tayo makatawid, kaya na mga bus. Tawid ako. Ayan, thank you. Ayan, ang bait ng MDA. Pinapatawid ako. Ayan. Nanibago ako lumabas. Madalang na ako lumabas. Ayan na ako halos lumabas kaya parang nanibago ako. Dito na ako sa MDA. Ayan, social distancing. Dito na ako sa engineer. Mag-set up na ako. Actually, pangalan lang sa akin. Hindi naman para sa akin yung pera. Para sa isa kong kapatid. At pinadala ng tulong. Lord, namali ako ng Lord, namali ako bill. Okay lang. Pero 3 yan siya. 3. Pasa ko na? Trade, oh? Oo. Lagyan mo yung trade. Tapos pasa ko na? Ay. Ayun. Thank you. Kuha ka ng pera? Oo. Ayong amount. Dito. Oo. Yung amount. Okay. Bago na ako mag-pina. Hindi na ako mag-pina. Ayun. Ganun naman. Nakalabas din si mami sa tahanan. Pagkatapos magluto, magkasikas ng anak, hugas ng plato. Lumabas na ako sa break time. Kaya pagbalik sa bahay, magluto naman ako ng merienda para sa mga anak ko. Sundo yung pamangkin ko. Kaya kailangan akong bumalik agad sa bahay para magluto ng merienda. Kasi nandun yung pamangkin ko, si Janky ko. Ako yung nagtuturo sa module niya. Bigla ako naging teacher. Ayun, dahil sa bagyong Rolly, hindi nakapamasada yung brother ko. Kaya buti na lang may ate kami sa ibang bansa. Pinapadalhan siya. Para lang sa kanya ito nakapangalan sa akin. Okay lang, wala yung para sa akin. Kaya pa naman ni mami. Manhanap buhay naman si mami kahit paano. Kaya salamat din sa mga followers ko, sa mga subscribers ko na patuloy akong sinusuportahan. God bless you all. God bless us all. I love you all. Maraming salamat sa inyong lahat. Sorry lang. Ayan mga mami. Social distancing na. Wala akong katabi. Ayan. Layo ng distance. Ayun. May ginawa nila. Binubuksan yung pintuan. Kaya nga sobrang init. Ayan. Binubuksan yung pintuan ng engineer. Hindi sila nag-aircon. Electric fan lang. Para lumabas natin yung coronavirus. Kasi gustong-gusto daw yung coronavirus. Gusto yung virus pag malamig. Kaya yun, mag-face tayo sa init. Naka-face mask pa, naka-face shield pa. Kaya, face talaga. Sa init. Ganon ang sitwasyon dito sa labas. Sinishare ko lang sa inyo, mga mami. Kung gusto nyo lumabas, kailangan handa na kayo sa magiging sitwasyon.
na ganito. Nakasombrero pa ako. Para kung may virus na ng likaran natin, sa sombrero na lang papatong. Tapos pag uwi sa bahay, laban ko yung mga gamit ko. Yung sombrero ko, laban ko. Tapos yung bag ko, paliguan ko ng alcohol. Grabe na. Grabe. Pero okay lang yan. Nami-maintain natin yung kalinisan. Tagal naman tinawag ng ano ko. Pangalan ko. Nantay ko pa rin. Good morning sa ating lahat. Dahil may pandemic, hindi tayo makalabas para mag-share ng Word of God or mag-encourage sa mga tao na magpatuloy na manalangin at magtiwala sa Diyos. So, hindi naman ako ganong lumalabas na, hindi tulad dati na wala pang pandemic, na pumupunta kami, umaakit kami ng bundok para mag-share at magbigay ng magandang balita sa mga tao na kailangan natin magtiwala sa Diyos at lumapit sa Diyos at humingi ng tulong para tayo ipagalingin sa ating mga pagsubok sa buhay. Ito, i-share ko sa inyo yung daily devotion na nagpamagat ng patungo sa paggaling. Yan, sabayan niyo ako sa pagbasa. Ito. Kung ako ang papiliin, hindi ko gugustuhin na magtiyagang harapin ang mga problema sa buhay. Mabilis kasi akong mainip o mawalan ng pasensya. Gusto ko nang nasosolusyonan agad ang aking mga problema o ang mga pagsubok na pinagdaanan ng mga mahal ko sa buhay. Sa palagay ko, hindi ako nag-iisa sa pananaw na ito. May isinulat si Dale S. Ryan na tagapangasiwa ng Christian Recovery International tungkol sa pinagdaanan ng mga taong nagnanais na makabangon sa matinding kabiguan. Ayan. Nais lang gumaling sa pagkalulong sa iba't ibang mga bagay. Sinabi ni Dale is Ryan na ang isang hadlang para lubusang gumaling ang isang tao ay ang paniniwala na mabilis agad ang pagbangon o ang pagaling. Ganon din ang paniniwala ng iba tungkol sa pagliligtas ng Diyos. Akala nila sa mismong oras ng sumasampalataya sila kay Jesus ay mawawala agad ang lahat ng problema o gagaling agad ang anumang pagkalulong. Inilarawan naman sa Biblia na dahan-dahang naaayos ang buhay ng mga mananampalataya. Nais kasi tayong hikayatin ng Diyos na patuloy na magtiwala sa Kanya hanggang sa gumaling tayo o maging maayos ang ating buhay. Hinikayat din tayo ng Diyos na ipagkatiwalaan natin sa Kanya ang ating buong buhay, ang parte ng ating buhay na gusto natin at ang maging ng ating mga ikakahiya. Lubusan nating maranasan ang pagaling kung ihahayag natin sa Diyos maging ang ating mga kahinaan. Lalo na kung ipahayag natin sa Diyos ang maging problema natin sa araw-araw at ating madarama ang pagmamahal at pagtulong ng Diyos. Hindi agad nangyayari na gumaling tayo o maging maayos ang ating buhay. Sa halip, kailangan nito ng panahon, katyagaan at patuloy na manalangin sa Diyos. Lalo na marami sa atin ang hindi komportable na nakita ang ating mga kahinaan.
Gayunpaman, ipinaalala sa atin ng sumulat ng aklat ng Hebreo na wala tayong dapat ikahiya o ikatakot sa ating mga kahinaan. Alam na alam kasi ng Diyos ang ating mga kahinaan. Kaya naman, hinikayat tayo ng Diyos na ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga kahinaan at mga pinagdaraan ng pagsubok. Kung gagawin natin ito, maranasan natin ang hindi nagmamaliw na kagandahang loob at kapatawaran ng Diyos. Amen. Ayun. Yan. Pwede niyong basahin. Yan. Send ko rin yung screenshot nito. Maganda to na babasahin din natin bago tayo magbisi-bisihan sa bahay. Dahil ito ang nagbibigay ng pag-asa at kaliwanagan sa ating pag-iisip na gusto kung mag-serve tayo sa Lord, gusto natin na agad-agad tayong masagot. Sinasabi dito na hindi agad-agad na mangyayari yung mga gusto natin. Dahil gusto ng Diyos na patuloy tayong magtiwala sa Kanya at patuloy tayong manalangin at unti-unti niyang aayusin ang mga buhay natin. O diba? So, napaka-bless itong mga salita na ito. Kaya sinishare ko sa inyo na kahit marami tayong problema na hinaharap, pero nakaka-inspired pag nagbabasa tayo ng mga daily devotion. Sinasabi dito na ipinapaalala sa atin ng sumulat ng Hebreo na wala tayong dapat ikahiya o ikatakot sa ating mga kahinaan. Alam na alam kasi ng Diyos ang ating mga kahinaan. Kaya naman, hinikayat tayo ng Diyos na ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga kahinaan at mga pinagdaraanang pagsubok. Kung gagawin natin ito, maranasan natin ang hindi nagmamaliw na kagandahang loob at kapatawaran ng Diyos. Amen. Ayan, mga mami, ito ang sunod na i-share ko sa inyo. Magsimula muli. O yan. Pwede natin basahin yan. Sabayan mo ako sa aking pagbasa. Ayan. Ayun. Pwede niyo i-review yung pagbasa niyo dito kasi sisend ko rin tong screenshot nito. Pero yun, since na nag-daily devotion ako, pagising ko sa umaga, nagbabasa ako ng mga verse sa Bible, kaya sinishare ko lang din sa inyo. Tapos maganda naman din yung magbabasa tayo ng mga pagkain spiritual kasi nagkaroon din tayo ng ng inspiration or mas lalong tumitibay ang ating pag-asa na hindi lang ganito ang sitwasyon natin na laging may mga problema, mga kalungkutan, pero kung patuloy tayong manalig sa Diyos, buhay na buhay ang ating pag-asa. Basahin natin to. Ayan. Magsimula muli. Ayan. Matapos ang masayang pagdiriwang ng Kapaskuhan, ayan, tama to, darating yung Pasko. Natutuon na ang isip ko sa bagong taon. Yan. Pinagbubulayan ko ang mga nangyari sa akin nitong nagdaang taon.
at umaasa ako na mas magiging maganda ang mangyayari sa panibagong taon. Sa aking pagbubulay, naalala ko ang lungkot at pagsisi dahil sa mga nagawa kong mali. Pero dahil sa paparating na bagong taon, lumalakas ang aking loob ko sa hatid nitong bagong pag-asa. Naisip ko na makakapagsimula akong muli na puno ng pag-asa anuman ang nangyari sa akin nitong nagdaang taon. Hindi naman maikukumpara sa naramdaman kong pag-asa ang naramdaman ng mga Israelita noon. Pinayagan kasi silang makabalik sa kanilang bansa makalipas ang 70 years o 70 taon na pagkabihag. Matagal na panahon na naghirap ang mga Israelita sa Babylonia dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Binihag sila noon ng hari ng Babylonia. Pero inuudyukan ng Diyos si Haring Cyrus na pabalikin ang mga Israelita sa kanilang bansa para muling itayo ang templo ng Diyos. Ibinalik din ni Haring Cyrus ang lahat na kayamanan na kinuha sa templo ng Diyos. Dahil dito, makapagsimula sila muli sa lupain na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ano man ang ating mga nagawang pagkakamali noon, kung ihingi natin ito ng tawad sa Diyos, tiyak na patatawarin niya tayo at bibigyan ng pagkakataon na makapagsimula muli. Ito ang pag-asang ibinibigay sa atin ng Diyos. Ayun. Yan. Diba? Nakaka-bless tong pangako ng Diyos. Tapos yun, may prayer din dito. Panginoong Hesus, salamat po sa kagandahang loob at pagbibigay sa amin ng pag-asa na makapagsimulang muli. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, binigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagsimulang muli. Amen. Ayun. O, diba? Dandahan ko binabasa. Yun. Yan. Dinadahan ko pagbasa para masundan din ninyo ako. Kailangan talaga magbigay tayo ng oras para sa Diyos. Hindi tayo nagmamadali. Mas higit pa dito yung ginagawa namin nung wala pang pandemic. Akit kami sa mga bundok-bundok, sa mga liblib na lugar, sa maraming mga kahoy na parang malayo na sa kabihasnan para abutin namin yung mga tao doon na hindi nakapagsimba. Na yun, utos din ng Diyos na magbahagi tayo sa kanyang salita sa mga tao na nahirapan din na bumaba para magpunta ng simbahan. Ayan, pwede natin basahin yung verse sa Bible. Yan, Ezra. Ayun. Ezra 1, chapter 1, verse 1 hanggang 11. Ayun, may i-share pa ako sa inyo. Punta tayo sa ibang page pa. Mas, dagdagan pa natin yung mga babasahin natin ngayong umaga. Yan, maaga pa naman alas 5 pa ng umaga. Yan, so magbasa tayo ng ibang page. Ito, ayan. May iba namang pamagat, nagpapatuloy. Ayun, may verse sa Bible, Filipos chapter 3,
verse 7 hanggang 14. Ayan. Ayan, ayan, mababasa natin. Nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala. Ayun, amen. Ayan, babasahin din natin to mga mami. Bigyan talaga natin ng oras. Marami nga tayong binibigay na oras para sa ibang bagay. Dito pa kaya na ito yung binibigay ng Diyos na makakonek tayo sa Kanya araw-araw bago pa ang lahat. Kasi maraming gawain sa bahay, mapapagod tayo. Kung yan lagi ang na binibigyan natin ng pansin, yung kabisi-bisihan natin sa loob ng bahay, or yun, yung iba kahit may pandemic, lumalabas pa rin, kahit hindi naman gaano ka-importante. Pero kung ito yung inuuna natin, yung makakakonek tayo agad sa Diyos sa umaga pa lang, magaguide tayo kung anong gagawin natin sunod. Na relax lang, kalmado lang tayo. So basahin natin to. Habang naglalakad ako sa gilid ng gusali ng aming opisina, napansin ko ang isang magandang bulaklak na tumubo ito sa bitak ng simentadong lugar. Kahit na hindi akma kung saan nakatanim ang bulaklak, makikita na matibay at malago ito. Napansin ko rin na ang nakatanim ito kung saan tumutulo ang tubig ng galing sa isang aircon ng aming opisina. Kaya kahit hindi maayos ang kalagayan ng bulaklak, nakatanggap naman ito ng tubig mula sa itaas para patuloy na mabuhay. May pagkakataon din naman na hindi maayos ang kalagayan o humarap sa mga pagsubok ang mga sumasampalataya kay Jesus. Pero kung magtitiwala at susunod tayo kay Jesus, mapagtagumpayan natin ito. Maaaring hindi pabor sa atin ang ating kalagayan at nakapanghina ng loob ang mga mabibigat na problema. Gayunpaman, kung patuloy tayong magtitiwala sa Diyos, titibay at lalago rin tayo na tulad ng bulaklak. Amen. Naranasan din ni Apostol Pablo ang humarap sa matinding pagsubok at paghihirap. Pero nagpatuloy siya at hindi sumuko. Sinabi ni Pablo, "Patuloy akong nagsusumikap para makamtan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala." And naunawaan ni Pablo na ang magagawa niya ang lahat ng bagay sa pamagitan ni Jesus na nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Kaya naman, magagawa rin nating magpatuloy sa pagharap sa mga pagsubok sa tulong ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas. Binigyan tayo ng Diyos ng lakas upang magpatuloy at tumatag sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Amen. Ayon. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng Kanyang salita. Pasensya na kung dahan-dahan o putol-putol lang aking pagbasa, dahil gusto ko lang din na masundan niyo ako. Masundan niyo ako sa aking pagbasa. Hindi ako nagmamadali. Ang pinapakita ko dito na dandahan para maisa puso at malagay sa isip. Kaya dandahan kong binabasa. Ayun mga mami.
na ang buhay natin parang din sa kwento din na kahit yung bulaklak tumubo lang sa bitak na sementadong lugar. Tumubo lang siya doon. Kahit na sa maling sitwasyon siya, hindi naman siya naitanim ng maayos. Pero tumubo siya doon dahil sa tulo ng tubig ng aircon na galing sa opisina. Yung aircon ng office. Tumutulo doon sa labas. Tapos, yun, may bulaklak na tumubo doon. Parang ito isang parang katulad lang din sa buhay natin na kahit wala tayo o humarap tayo ng mga problema, hindi sang-ayon sa atin yung sitwasyon, pero patuloy pa rin tayong lumago dahil nadidiligan tayo ng salita ng Diyos. Ganon. Ayan. Ako umasa at nanalangin na bigyan nyo to ng oras. Yan, isa rin ito utos ng Diyos na magbahagi tayo sa Kanya, magbahagi tayo sa mga tao about sa Kanyang salita. Alam nyo mga mami, noon, hindi ko rin to nabigyan ng oras. Hindi ko rin alam noon na wala pang nag-share sa akin kung paano tayo makakonect sa Lord. Paano ang relasyon natin sa Diyos. Pero tulad sa inyo, may nag-share din sa akin at binigyan ko ng oras, binigyan ko ng pansin at ginawa ko, ina-apply ko sa buhay ko. So ngayon dahan-dahan rin nakamtan ko ang kagandahang loob ng Diyos at kapatawaran niya sa aking mga pagkakamali noon. Kaya magpatuloy lang tayong magtiwala sa Kanya at humingi ng tulong at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at patatawarin tayo ng Diyos. Patuloy lang tayong lumapit sa Kanya. Wala tayong lugi, walang kalugian ito mga mami. Ito ang ating sandata kung paano harapin natin ang mga pagsubok sa araw-araw na matatag. Nakasama natin ang Diyos at panghawakan natin ang Kanyang salita. Alam nyo mga mami, mga lahat sa ating lahat, para sa ating lahat itong mga sasabihin ko. Nung bagong Christian ako, unang basa ko sa Bible, agad nagbungad na nakita ko yung Roma 10:11 na sobrang naiyak din ako sa verse na yon, na sinasabi sa Roma 10:11, hindi nabibigo ang sinumang nanalig sa Diyos. Amen. Kaya hanggang ngayon, humarap na ako ng mga problema, umiyak din ako, pero tumitibay ang loob ko tuwing maisip ko yung verse na yon, na hindi nabibigo ang sinumang nanalig sa Diyos. Marami pa akong verse na pinanghawakan na nagbibigay sa akin ng lakas. Amen. Ayan. Mag-share pa ako ng ibang words of God. May share pa ako ng ibang page. Huwag kayong aalis. Sundan nyo ako dahil share ko lang. Pagkatapos nyong marinig ito, tapos isa puso nyo, isa isip nyo, sigurado yon na maranasan nyo rin ang naranasan ko, na naging relax na, tapos ngumingiti ako, na lagi kong naalala ang mga pangako ng Diyos. Amen. So ngayon, punta tayo sa ibang page. Ayon, ito yung next ko na i-share sa inyo. May pamagat na asong gubat. Bakit ko ba i-share sa inyo to? Dahil yung asong gubat kasi, sambingay na parang naghahulugang kaaway sa buhay natin. Kasi yung asong gubat, nakakatakot yon. So para lang din kaaway. Ayun, basahin ko para sa inyo. Kahit busy kayo sa bahay,
dami kayong ginagawa, pero pwede nyo pakinggan. Play lang nyo ang channel ko. Pakinggan nyo ako, basahin ko. Habang kausap ko sa telepono ang aking kaibigan, naaliw ako sa narinig kong tunog na mula sa mga sigal. Sigal yung parang malaking ibon. Yon. Sigal na isang uri ng ibon. Hindi naman natutuwa ang kaibigan ko sa mga sigal. Dahil nakakaperwisyo lang daw ang mga ito sa kanila. Ang mga asong gubat naman ay perwisyo sa aming lugar sa London. Binanggit sa Biblia ang mga asong gubat, makikita ito sa aklat ng awit, ng mga awit. Ang aklat ng ito ay tungkol sa pag-iibigan ng mag-asawa. Sabi naman ng iba, tungkol ito sa pag-ibig ng Diyos sa tao. Pinapahuli ng babae ang mga asong gubat sa kanyang mapangasawa dahil naninira ito ng kanilang ubasang namulaklak. Ninais ng babae na walang anuman ang maging hadlang sa kanilang nalalapit na pagsasama bilang mag-asawa. Paano makaapekto sa ating relasyon sa Diyos ang mga tinuturing na asong gubat sa ating buhay? Sa sitwasyon ko, ang nakakaapekto sa akin ay madalas na pagpayag ko sa mga hinhiling sa akin. Nagiging mahirap akong pakisamahan dahil sa dami ng dapat kong tapusin. Madali rin akong magalit o malungkot kapag may problema pagdating sa relasyon ko sa ibang tao. Gayunpaman, sa pamagitan ng pagmamahal at pangunguna ng Diyos, nagawa kong labanan ang hindi magandang epekto ng mga tilang asong gubat sa buhay ko. Ayun, yung marami na nating problema, parang asong gubat yan na ayaw natin, natatakot tayo. Pero dahil pinangunahan tayo ng Diyos, patuloy pa rin tayong hinarap yung mga problema. Ayun. Paano mo naman hihingin ang tulong ng Diyos tungkol sa mga bagay na nagpapalayo sa'yo, sa Kanya? Kayang ingatan ng Diyos ang ating relasyon sa Kanya. Amen. Ayun. Ayan, ang asong gubat para daw yung parang mga problema ba sa buhay natin na ayaw natin, natatakot tayo. Ganon din ang nangyayari sa buhay natin. Natatakot tayo sa mga nangyayari, mga problema na manghinarap natin. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, dahil sa tulong ng Diyos, patuloy pa rin tayong nangangarap na maayos ang lahat. Patuloy pa rin tayong nagsisikap na maging maayos ang mga buhay natin. So, paano daw natin alisin ang mga tilang asong gubat sa buhay natin? Paano ba natin maalis yan? Kaya ba natin alisin na yan? Sarili lang natin? So, hindi. Kahit anong iwas natin ng problema, hinahabol pa rin tayo ng problema. Pero kung tayo patuloy na nagtitiwala sa Diyos at lagi tayong humingi ng tulong sa Kanya, yung mga problema na yan, hindi na yan maghabol sa atin. Tumigil na yan. Kung mayroon man pa rin humahabol sa atin ng mga problema, kaya na natin harapin ito kasama ang tulong ng Diyos na malagpasan natin to ng maayos. Malagpasan natin ng masaya, ganon, magaan, ganon. Kaya sinishare ko sa inyo to kung ano ba yung kahulugan ng asong gubat. Ito pala yung nagpapahayag sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, na tilang may asong gubat sa ating buhay na ayaw natin, iniiwasan natin, kinatakutan natin. Tulad ng asong gubat, iniiwasan ng lahat, perwisyo daw sa buhay, pinapapatay na nga ng tao yung asong gubat ay perwisyo sa buhay. Ganon din ang mga problema natin, di ba?
perwisyo talaga din yung mga problema. Pero dahil sa nagtitiwala tayo sa Diyos, okay lang, harapin lang natin yan. Harapin natin yan. Patuloy lang tayong magtiwala sa Diyos, manalangin. Malagpasan din natin itong lahat. Ganon. Tapos, syempre, panghawakan natin ang mga salita ng Diyos. Mayroon mga verse sa Bible, tulad ng lagi ko rin binabasa sa Job 36:11, na sinabi na makinig at maglingkod sa Diyos, buhay na payapa at sagana ay dudulot. O yun. O diba? Nakaka-bless na verse. Makinig at maglingkod sa Diyos. Hindi lang tayo makinig, kundi maglingkod. Paano ba maglingkod sa Diyos? Siyempre, kung ipakita natin kabutihan sa kapwa, handa tayong tumulong sa kanila, hindi lang sa material na bagay, kundi malaking tulong din tayo sa kanila sa spiritual na pangailangan. Encourage natin sila na mahal tayo ng Diyos, hindi tayo pabayaan. So yun, isa na yun sa paglilingkod sa Diyos. Paano ba tayo maglingkod sa Diyos kung wala naman tayong pinanghawakan na salita ng Diyos? Kaya kailangan din na magbasa tayo sa Bible, verse na Bible. Tulad yan, awit ng mga awit, chapter 2, 14 hanggang 17. Sinasabi diyan na ang sabi kasi ng Diyos dito na hindi niya hayaan na masira ang kanyang karangalan. Yon yung sinasabi dito na bilis huliin ang mga asong gubat na sumira ng aming mga ubasang namulaklak. Yan ang ibig sabihin niyan sa buhay din natin. Bilisan natin na ayusin ang problema. Hindi man natin maayos, kaya hindi naman tayo perfect, hindi natin kayanin. Kaya, nandyan ang Diyos, lumapit lang tayo sa Kanya. Hingi tayo ng tulong. Okay? Ayan, yung next page na i-share ko sa inyo, sundan nyo ako, nakaka-bless. Kung tugma or karugtong dito sa sinishare ko sa inyo, kung paano natin alisin ang asong gubat sa buhay natin, kanino tayo magtiwala. Okay, anong gagawin natin? Diba? Parang makamit natin ang kagaanan, katagumpayan at pagpapala ng Diyos. Amen. Okay. Next page. Ito ang next na page na i-share ko sa inyo, magtiwala ka. Okay. Kanino ba tayo magtiwala? Sa tingin nyo, kanino tayo magtiwala? Siyempre, share ko sa inyo, walang iba. Sa Diyos tayo magtiwala. Hindi tayo mabibigo. Pangako niya yan sa Roma 10:11. Roma 10:11, hindi nabibigo ang sinumang nanalig sa Diyos. Ayan. Pwede natin basahin. Susundan nyo ako. Kahit dahan-dahan para mas lalo nating maintindihan. Ayun. Ang kwento dito, babasahin ko para sa inyo. Kahit may ginagawa kayo, pwede niyo akong pakinggan. I-play lang niyo yung cellphone, tapos babasahin ko yung salita ng Diyos para sa inyo. May verse din, unang hari 17, chapter 17, verse 7 hanggang 16. Bigyan yun to ng oras, basahin nyo sa Bible. Yan, alam ito, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Kasi kadamihan sa atin, hindi natin maiwasan talaga na mabalisa or mag-alala kung ano yung para sa bukas. Pero in-encourage tayo ng Diyos na huwag tayo mag-aalala para bukas. Ayun. May panghawakan tayo ng salita ng Diyos sa unang hari 17. Yan, basahin na natin yan. Verse 7 hanggang 16. Mahalaga na mayroon tayong Bible sa bahay dahil lagi nating makausap ang Diyos pag nagbasa tayo ng Bible. Ayun, basahin natin ha, magtiwala ka. Ayun, nang matapos ako ng pag-aaral sa kolehiyo, nagkaroon ako ng trabaho. Pero dahil maliit lang ang aking sweldo, nahirapan akong pagkasyahin ang pera ko. Minsan, hindi ko alam kung saan ko kukunin ang aking
kakainin. Kaya naman natuto akong magtiwala sa Diyos sa pang-araw-araw kong kailangan. Naalala ko tuloy ang naranasan ni Propetang Elias. Natuto siyang ipagkatiwala sa Diyos kanyang mga pangailangan sa araw-araw. Noon kasing ipahayag ni Elias na magkaroon ng matinding tagtuyot sa bansa ng Israel. Pinapunta siya ng Diyos sa isang liblib na lugar. Ipinapadala ng Diyos ang pagkain ni Elias sa pamagitan ng mga uwak, at nakainom naman siya sa isang batis. Pero dahil sa tagtuyot, natuyo ang batis. Kaya nang matuyo ito, sinabi ng Diyos kay Elias, pumunta ka sa Zarephath sa Sidon at doon ka manirahan. May isang byuda roon na inutusan kong magpakain sa'yo. Mga kaaway ng mga Israelita ang taga Zarephath. Totoo bang may magpapakain doon kay Elias? May sapat bang pagkain ang isang byuda para maipakain sa iba? Maaring lahat sa atin ay nagnanais na pagpalain ng Diyos ang ating mga pangailangan kaysa sapat lang sa pang-araw-araw ang ating natatanggap. Gusto natin ito para dumating man ang kahirapan ay hindi tayo magkukulang. Pero sinabi sa atin ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya. Tulad ng pagbibigay niya sa mga pangailangan ni Elias, maasahan binigay ng Diyos ang pangailangan ni Elias sa pamamagitan ng uwak at sa byuda. Ganon din, tutulungan niya rin tayo. Maasahan natin ang pagmamahal ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan na maibibigay niya ang ating mga pangailangan. Ibinibigay ng Diyos ang mga pangailangan ng ayon sa panahon ng kanyang ninanais. Ayon, mga mami, mga daddy, or kahit sino na nakabasa dito sa share ko, kahit sino ngayon ang nanonood dito, share ko lang na ang Diyos gumagamit siya ng mga instrumento o mga tao na makarating sa atin ang tulong or matugunan ang ating pangailangan. Ayun, diba? Tulad ng panahon ng bagyo, marami namang naghihirap, pero dami naman din ang nagpaabot ng tulong. Ganon yun, dahil ang pagmamahal ng Diyos ay patuloy, tulad sa ginawa ng Diyos kay Elias na nangyari ang tagutom, tagtuyot, pero dahil ang Diyos ay mapagmahal, patuloy ang kanyang pag-ibig sa atin, ang gagawin din niya ang kung anong ginawa niya kay Elias, na sa pamagitan ng uwak pinadala ng Diyos ang pagkain ni Elias, at kahit tagtuyot nakainom pa rin siya ng tubig sa batis. Pero dahil nasulat na yon na dumating ang tagtuyot, kaya natuyot pa rin yung batis. Tapos ang ginawa ng Diyos, pinadala si Elias sa Israel. Doon ginamit din ng Diyos ang isang byuda para papakainin si Elias. So, diba? Nangyayari naman din yan sa panahon natin ngayon, na may mga problema tayo, na kailangan tayo ng tulong or may pangangailangan tayo. Tapos nalagpasan din, nakamit din natin yung sagot doon sa pangangailangan natin. Lalo na talaga kung magtiwala tayo sa Diyos. Kung anong pangailangan natin, pagkatiwala natin sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. At yan, sumunod tayo sa Diyos kung ano man yung ninanais niya.
makamta natin at makamit natin ang gantimpala na mula sa Diyos. Yun lang ang ma-share ko sa inyo ngayon. Like and share, subscribe. Marami pa ako ng mga word of God na kung ano yung kaya ko, sinishare ko rin sa inyo dahil nag-umpisa ako, nagsimula din ako nakikinig ng mga ganito dahil may ginamit din ang Diyos na para makarating sa akin ang kanyang salita at hindi ko sinasayang ito. Talagang binigyan ko ng pansin, binigyan ko ng oras hanggang ito na natutunan ko na kung paano talaga lumalim pa ang relasyon natin sa Diyos. Yung mga problema, rikados lang yan sa buhay, may solusyon din yan. Hindi naman tayo pabayaan ng Diyos, pangako niya yan sa Hebreo 13:5. Hindi tayo pabayaan, hindi tayo iiwanan. Kaya manalig lang tayo sa Kanya, patuloy tayong magtitiwala sa Kanya. Okay, God bless us all. Hanggang dito muna ang share ko kasi aalis yung anak ko, uwi siya sa Sambales, asikasuhin ko muna. At sa kanyang pag-alis, panalangin ko ang kanyang maayos na biyahe. Bye-bye! God bless us all. Praise God. Hallelujah. Yung anak ko, Alis na ako. uwi na siya sa kanyang mag-ina. Ba, tama na yan. Ang gwapo-gwapo, lalong gwapo pag naka-face shield tsaka naka-face mask. Yan na. Gwapo mang kanor. Oo. Yan, mamimiss kita anak. Pero hindi ako iiyak kasi nasa Bible na yon ng anak. Humiwalay talaga sa magulang. Kasi magkaroon siya ng sariling buhay. Yun na, tama na yan. Sariling pamilya. Nadama mo pa ako sa vlog mo eh. Pero baka sumikot ako dyan eh. Anak, panoorin mo yung vlog ko ha. Kasi makikita mo ako at makikita mo rin yung sarili mo dito. Ayun. Ay, padala mo na lang yan mo. Bibidyohan ko yung gift ko sa apo ko. Para Happy sure, baka hindi birthday. bigay ni Gino eh. Si Gion, para to kay Gion and Rona. Happy birthday, apo. Mahal na mahal ka ni Mami Lola, Joby. God bless you always. Mag 1 year ka na, hindi pa tayo nagkikita. Pero dahil sa pandemic, nahadlangan ang ating pagkikita. See you soon. Matatapos din yung pandemic. Pray lang. Yan. Papadala ko na lang kay daddy mo, Gino, ang aking gift. I love you. Panoorin nyo ako sa aking vlog. Mami Joby Vlog. Parang nakikita rin tayo kung napanood nyo ang aking channel. I love you all. Miss you very, very much. Sarap mong halikan, apo. Pero, tiis-tiis lang muna tayo. Dahil may awa ang Diyos. May awa ang Diyos, maayos din ang lahat. Matatapos din tong pandemic na to. Praise God. Ayan, naka-ready na yung bag ng anak ko. Hindi nawawala ang face shield. New normal. Laging kasama na ang face shield sa biyahe. Yan. Ito yung new normal na may kasama dagdag bitbitin na. Yung hirap kaya ng face shield. Okay lang yung face mask. Pwede mo lagay-lagay sa mukha, pero yung face shield, hirap-hirap niyan. Yan, kaya dyan. Ayan, ito yun siya, yung naka-face shield. Yung naka-face shield na anak ko. Yan siya. O, diba? May kamukha siyang actor. Hulaan nyo kung sinong kamukha niyang actor. Ayun. May asawa at anak na siya. Kaya uwi na siya sa Sambales. Yun kanina yung sa video na naka-face shield na nag-react siya na video ko dahil mahiya siya. Yan, very sweet kami. Yan, naka-akbay siya sa akin. Yan, very sweet yan na anak. Lahat naman ng mga anak ko, sweet sila sa akin. Sweet sila sa akin. Pero yun, kami lang may picture kasi na ganito ka-sweet. Anak ko yan, pangalawa. Tapos ito yun sila. Ayan, yung kuya at saka yun, yung naka-face shield kanina. Saka yan, yun yung anak kong pangatlo na sa ibang bansa. Yan yung panghapat. Tapos, yan. Yung bunso. Yan, maliit pa sila. Sobrang matagal na yan. Kasi si bunso ngayon, 22 years old na. Nag-office na. Software engineer na siya. Graduate na siya ng college.
Yan, tagal yung picture na yan. Hindi pa rin sila nakapapicture na kompleto silang 5 na nakaayos ng bihis. Kasi nag-swimming kami niyan. Ayan. Lumaki na lang si Bunso. Pero si Kuya, pinaka-kuya, ganun pa rin. Ay, lumaki na rin si Kuya. Tumangkad. Ayan. Nagkaroon na ng anak. Nagkaroon ng mga anak. Ayan. Ayan. Dalaga ng dalaga rin. Nagkaroon na rin ng anak. Ayun. Ayan. Galing yan sila sa ibang bansa. Yung 4. Dahil sa pandemic, hindi na nakabalik. Ayan, hindi na ganun mga itsura nila ngayon. Mga artistahin na yung mga itsura niyan, mga aktor. Praise God. I love my own children. Yes. Siyempre, ayan. Yan si Bonso, sobrang tangka din niya ngayon at saka malaki ng katawan. Nakaka-bless. Yan. Panahon sa pandemic, hindi na ako lumalabas ng bahay. Tinitingnan ko na lang yung mga lumang picture ng aking mga anak. Yun, ngayon, kakalis lang ng anak ko, papuntang Zambales. Yan. Hindi na ako umiyak, matatag na ako dahil ina-apply ko na yung mga natutunan ko sa Bible, na pag lumaki ng ating mga anak, magkaroon na sila ng sariling pamilya, tanggapin natin ang magaan sa loob. Ayun. Pasalamat lang ako sa Diyos, naging mabuting ama siya. Ayun. Nakaka-bless na kahit marami tayong anak, maayos naman lahat ang pinalaki naman sila ng maayos, kaya nakaka-bless rin, nakakatuwa. Yun lang ginagawa ko, tinitingnan ko yung mga lumang picture, kasi ngayon, na malaki na sila, wala na mga picture na ganito, naka-album, naka-frame, kasi may cellphone na sa cellphone na lahat ng mga picture. Yun. Ayan, dahil pandemic ngayon, kinakalkal ko yung mga lumang picture. Ayan, picture namin ni, Kobe Zidanes. Yung nasa Going Bulilit. Ayan, ang gwapo-gwapo niyan. Ayan, o. Yun. Tapos yung anak kong pangatlo, at saka mama ko. Yun, at saka mga pinsan ko, at saka mga tauhan ko noon sa store. Yan, pinsan kong si Teng, saka si Angeline, yung cashier ko. Yan, kaya ko pinakita sila dahil masipag yan manunood sa channel ko. At least makita nila mukha nila. Yung anak ko panganay, nagdibo na 22 years old. Yan, pinsan ko, tiyahin niya. Yan, pinsan ko rin, anak kong panganay lalaki. Ayan, yung panganay ko nagdibo, yung lalaki. Tapos yung babae, asawa ng brother ko, kapatid ko. Ayan, mga basketball player din mga anak ko. Yan, yung anak kong panganay. Tapos yung pangalawa, yan siya, yung pangalawa. O yan, mga aktori ng mga mukha eh. Yan, yung best friend ko na may-ari ng malaking supermarket. Yan, best friend ko. Yan, si Bunso, nung maliit pa siya. Ngayon, malaking tao na yan, nag-office na yan. Software engineer na yan. Praise God. Ito yung anak ko sa ibang bansa. Ayan, may tato. Ibang-iba na yung mukha niya ngayon na dalaga na siya. Bana. Ito yung Bunso, naka-green, ang cute. Tsaka yung pang-apat kong anak, ang sexy. Ngayon, dalagang-dalaga na yan. Galing na yan sa ibang bansa. Ibang-iba na yung mukha. Ayan. Ayan, si Sir Bobet Bidanes, yung director sa Going Bulilit sa ABS-CBN, kayong ayan, ako yan. Ayan, si yung Cory, at saka yung mga kapatid si Ara. Yan, may remembrance ako sa ABS-CBN. Nagtatrabaho yung lola ko, ay may tiyahin ko doon. Kaya yan, yung mga kasama kong mga celebrity rin. Ayan, ako at saka si Bunso. Ang sexy ko pa niya, no? Sexy ko. Yan si Bunso, maliit pa. Ayan, yung Montero namin. Yan, Montero namin, oh. Kasama ko si Bunso. Ayan, minsan lang yan sumasama sa akin, lalo na ngayon na professional na, hindi na sumasama sa akin yan. Yan, sexy ko yan. Yan, yung anak kong panganay tsaka pangatlo, nag-dance sila sa kanyang dibo. Yung anak kong panganay na lalaki nagdibo. Yan. Yan, yung pamangkin ko na si Lolidi.
Yung ng anak ko nagdibo. Yan. Yun ang ginagawa ko ngayong pandemic para di na ako mainip dito sa bahay. Yun yung bunso ko na nag-graduate na ng college ngayon. High school pa lang siya niyan. Ngayon, college na siya. Nagtatrabaho na siya. Nag-office na. Work from home. Ayun, marami pang mga picture ako nakalkal. O, naglilinis kasi ako nag-general cleaning. Kaya, pinapakita ko yung mga picture nila dahil masipag sila manood sa YouTube channel ko. Kaya, matutuwa sila makita yung mukha nila. Yan yung kapatid namin. Bunsong kapatid na si Gaga. Yan yung pamangkin ko nasa Saudi. Yun yung tiyahin kong maganda. Kaya ko pinapakita yan para mapanood nila ngayon. Manood sila sa channel ko, nandyan yung mga mukha nila. Ayan. Marami pa, pero wala na tayong oras. Bye-bye. God bless us all. I love you all. Like and subscribe. Comment. Ayun. Pwede rin kayo mag-share kung ano yung mga kaabalahan nyo during pandemic, anong mga ginagawa nyo. Ako, madami. Hindi maubos yung ginagawa ko sa araw-araw. Lalo na yun umalis yung pangalawa kong anak. Nililibang ko yung sarili ko na titignan yung mga lumang picture. Hindi ako iyak sa pag-alis niya. Maging matatag ako. Yan. Praise God. Nagawa ko naman. Bye-bye. God bless us all. See you next videos. Pupunta na ako sa palengke or sa supermarket para mamili ako ng lulutuin. Mapanood niyo ako sa next video ko. Nagluluto naman ako ng pananghalian. Okay, bye-bye. Bye-bye. Like, subscribe. I love you all. God bless us all. Hi, happy Sunday sa ating lahat. Ito ngayon si single mom, nagduyan-duyan sa doyanan na green. Galing sa church, dito ako nagre-relax. Look at me. My finger, my nails is green. My watch, my face mask is green. My t-shirt, my bag, my scarf is green. Happy lang, single mom. Yehey! Ang sarap magdoyan-doyan, magtulog-tulog. Ang sarap ng buhay pag single mom. Walang iniisip, relax, walang magsiselos, walang mag-apura na umuwi. Kaya to, enjoy lang. Purihin ng Diyos. Bye-bye. I love you mga followers ko. Abangan nyo ako sa aking YouTube channel. Marami na akong followers. PM nyo ako kung itanong nyo kung ano ang aking YouTube channel. Bye-bye. God bless. Mayroon ako dito kuya, naubos lang. Magkano po ang natatandaan nyo? Ano? 200, parang ganun lang din. Sa akin, 180, 150, pwede ganun. Kasi yun ang hinahanap Pag ko. marami. Tsaka po yung mangustin Ito coffee. na kasi yung mangustin na yun. Yan po ang mangustin na yun. Mas epektibo yata yan isa doon sa mangustin. Yan po yung 300 na. Try nyo yan kuya, kasi COVID na lang. Oo, no? Kailangan mag-budget